Kamusta naman dyan, JJ po? Ikaw ba ay first time homeowner gaya ko? Gusto mong ipagawa ang iyong dream gaming room, man cave, or entertainment room, pero wala kang pambayad ng interior designer? Pues panoorin ito kasi 80% siguro ng kwartong to gawang Shopee o Lazada. Ang tanong, mapapaganda pa rin kaya natin yung kwarto? Andito tayo sa ating attic o third floor ng ating bahay. Dito ko naisipang ilagay yung ating man cave o gaming room kasi malawak yung space, marami tayong pwedeng ilagay. At meron tayong sliding door. Kita nyo naman, tinakpang ko yan gamit itong Kingdom Hearts na nabili ko lang din sa Shopee, Lazada. Kung ako lang tatanungin, big no ako sa sliding doors kasi over time, madali siyang madislodge at ma-stuck. Ito, kita niyo yung paano ko siya tinakpan, no? Ginawa ko yung best ko para matakpan yan, pero kita niyo naman, hindi siya perfect. May mga konting silip tayo sa gilid. Pasok na tayo. Ayan naman ang itsura ng ating sliding door sa loob. Kingdom Hearts pa rin na poster yung ginamit nating pantakip. Kaya kung ako sa inyo, tip number 1 ko sa inyo, stay away from glass sliding doors. Kasi ayan no, kailangan nyo pang takpan. Ito, medyo pangit nga yung pagkakabit ko eh. I'm sure may makaka-relate dyan. Nakikita nyo may konting silip pa sa gilid. And mahirap ding maghanap ng malaking poster na mag-fit sa eksaktong sliding door ninyo. 60 by 90 ata tong poster na napili ko eh. Officially, item number 1 natin from Shopee or Lazada. Ayan. So meron bang mga Kingdom Hearts fan dyan? Naalala ko, nalaro ko yan nung unang panahon sa PS2. Tabi lang ating pintuan ay meron tayong tin sign na pang gamer. Gusto ko rin na medyo lukot-lukot siya. Ayan o. Kung mapapansin nyo, hindi siya perfect. Medyo lukot. Pero maganda kasi may character, may dating. Ayan. Medyo mahirap lang ikabit yan. Ang ginamit kong pandikit dyan ay 3M na tape. Sobrang madikit niyan. Sobrang effective ng 3M tape. Promise. Tapos dito naman sa tabi niya, meron tayong lagayan ng remote para sa LED lights. Then sa baba niyan, meron tayong remote para sa AC. Dinikit ko rin pareho yan gamit ang 3M na tape. Then dito sa harap ng door, makikita nyo meron tayong cute na Game Boy Pocket na rug. Ayan. Sa mga batang 90s dyan, yan yung unang Game Boy natin eh. Yung purple na Game Boy Pocket. Sa tapat naman ng ating door, meron tayong mga Pokemon sleepers. Ayan. Isang Eevee, tsaka isang Psyduck. Ayan, medyo nagulo na. Ayusin natin. Cute ng dalawang pair natin ng sleepers. Ayan. Dito naman sa harap ng wall natin o sa gilid ng room, sa part na yan, ay meron tayong dalawang cabinet na Shopee Lazada lang din. If may budget ka, the best, syempre, yung mamahaling cabinet. Kaso, alam mo na, since budgeted lang tayo, eto na yung kinuha natin. And hindi siya talaga glass. Nakikita nyo? Parang acrylic siya. Ayan. Pero it does the job naman and walang dust na nakakapasok. So, makikita nyo on top, dun sa dulo, meron akong parang altar dyan. And then sa kabilang side, may Lysol, may, ano ba yan, tumbler, and meron ding red Lego tissue box o holder. Ayan. And then sa loob, meron din pala ditong Mario na mug, and then may mga pens dyan na pang gaming din. And then itong Minecraft na
ano ba yan? Sword na umiilaw din yan. So sa loob, meron tayong ilang mga figures. Ako kasi pinalaki talaga ako sa anime. Big fan ako ng One Piece, so majority ng figures natin galing sa anime na yon. Dito sa unang shelf, meron tayong Goku, may Luffy, may Naruto, tsaka may Bulma. Ayan. Mga anime GOAT. Disclaimer pala, hindi lahat yan ay original since budgeted lang tayo. Ang goal naman natin, habang nakakaipon tayo, unti-unti rin natin mapapalitan yan ng original. If you notice, may mga sensor lights din dito na Shopee Lazada. Ayan. Pag lumalapit ka, na-activate siya. And inangat ko muna yung mga door ng cabinet para makita niyo kung paano gumana yung mga sensor lights. Then dito sa second tier, meron tayong 7 Warlords, the original 7 from One Piece. Kompleto yan sila dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Napakaganda. Ang pinaka-favorite ko dito, ito si Boa. Sobrang angas nito. Shopee Lazada ko lang din to nabili. So imagine magkano ba to? Mga 2 to 3K lang ata to . Sa baba naman, puro original ang mga yan. Yan, original Funko Pop ni Goku, ni Luffy, at ni Levi ng Attack on Titan. For me, number 1 ko talaga ang anime ay One Piece. Number 2, AOT. And then, recently, natapos ko season 1 and 2 ng Solo Leveling sa Netflix. So, parang number 3 ko na yun ngayon. And bukod doon, meron din tayong mga Super Mario toys dito na Happy Meal lang yun sa McDo. Ang daming Burger McDo ang kinain ko para lang makumpleto itong mga to. Kayo ba dyan? Ginawa nyo rin ba yun? Nagtiis kayo ng mga 1 to 2 weeks na puro Jollibee, puro McDo para lang makomplete yung isang set ng collection nila. Alam ko recently, Pokemon yung sa Jollibee . And then, may protector din pala yung Funko Pop na yan. Kayo, ano bang masasay nyo sa mga nangongolekta ng Funko Pop pero never nilang nilabas dun sa box? Yan. Paano kaya kung may batang pumunta dito na tapos binuksan yung mga Funko Pop ninyo? Anong gagawin niya? And then dito naman sa kabilang side ng ating cabinet, more One Piece figures dyan. Angas ni Frankie, Oh, super! Then ito, mga bros. And then ito ay ang ating One Piece crew. Ayan, napakaangas din ni Frankie dito. Oh, angas. Ayan, nangyari kay Brook. Hindi ko siya mapatayo so ganyan na lang ang pose niya. So yan ang ating mga Shopee Lazada haul na mga figures na hopefully in the future papalitan natin lahat yan ng original. Sa gilid naman ng ating cabinet, may kita nyo meron tayong baso na may tubig tsaka may sabon din yung kasama. Natutunan ko yan kay Kim Chu. Sobrang init kasi minsan sa attic natin sa 3rd floor. So ang purpose niyan, i-evaporate niya yung tubig sa glass para mag-circulate sa room para hindi magbakbak yung mga leather niyong gamit. So, yan ang tip number 3 natin. Ingatan nyo lang kasi minsan nagmap ako dito. Then, nakalimutan ko na may baso nga pala dyan na may tubig. So, ayan, tumapon siya. Pero importante yan, lalo na't ngayong summer. Manonotice nyo rin dito sa ating attic, hindi leveled yung ceiling natin. Ayan. Sa part na to, mas mataas siya. Then, sa dulo, medyo mababa na yung clearance niya. Ayan, para kasing loft talaga tong house natin So, sanayan lang yan. Magiging aware ka rin. Minsan mauuntog ka talaga Naalala ko nun, napamura pa nga ako. Lagi ako napapamura niyan pag nauuntog ako. So, ngayon, sanay na, matik na yan. Pag tayo mo galing dyan sa chair, yuko ka na agad. So, yan pala ang view ng ating gaming room / man cave from this side. Ayan. I decided na white na lang yung walls tsaka yung ceiling para malinis.
And then paggabi, nako sobrang angas nitong ating gaming room kasi buhay na buhay yung mga LED lights natin. So ang tip number 4 ko sa inyo, pumili kayo ng mga 1 to 2 color scheme lang ng inyong entertainment room. Sa akin, pag na-notice nyo, black and red yung napili ko. Mapapansin nyo throughout the video, marami tayong pop of red. Like yung nakikita nyo ngayon dito sa video. Like itong red na mug, tsaka itong red na tissue box natin. So later in the video, papakita ko sa inyo kung anong itsura nito paggabi. Ayan, napakaganda niyan paggabi. Meron din tayo ditong parang row ng ceiling lights. Tricolor din yan, yellow, white, and blue. Blue ata. Ayan, meron sa gitna and then meron din dun sa dulo. Dito pala sa part na to, makikita nyo, meron tayong standing LED lamp. Meron tayong 3 niyan dito sa kwarto in each corner of the room. Bakit 3? Ba't hindi 4? Kasi wala nang budget. Pero sinasabi ko sa inyo, isa to sa mga sobrang worth it na nabili ko. Ayan, gagawa natin yan ng separate video. So, ang tip number 5 ko sa inyo ay invest in LED lights. Lalo na iba-ibang kulay, iba-ibang klaseng LED lights. Merong standing lamp tulad nito. Meron yung mga strip lights. Meron yung kinakabit sa wall. And again, papakita natin yan kung anong itsura niya mamayang gabi. Dito naman, sa magkabilang side ng TV, meron tayong anime portrait. So, kahoy yan and parang may 3D effect siya. And umiilaw yan. Isa to sa mga medyo pinagsisisihan ko kasi hindi siya battery o rechargeable. Nakita nyo may nakalawit na saksakan. Ayan. Pero nagawa naman natin ang paraan. Maganda pa rin yan paggabi. And meron din siyang remote. Pero wala siyang app gaya ng ibang LED lights. Isa to sa mga pinakauna kong nabili sa Facebook. May mga ibang portrait pa tayo niyan sa room. So ito ay Demon Slayer, si Tanjiro. Now, I present sa inyo ang ating pangmalakasan na 65-inch 4K na TV. Yan ay TCL. And budgeted lang din yan. Gagawa tayo ng separate video sa tamang pagpili ng TV. And yan naman talaga ang main purpose ng inyong gaming room or entertainment room. So, most of the budget nyo, ilaan nyo na sa pagpili ng magandang TV. Sa ilalim ng TV, meron tayong TV console. Murang-mura lang din yan from Shopee, Lazada. Yan. Naubusan ako ng black na cabinet nun or console. Kaya ito na yung binili ko. Parang brown or wood and white. Yan na yung nabili ko that time. Pero kung ako talaga yung tatanungin, mas gusto ko yung black. Kung mapapansin nyo, on the top of the TV console, meron tayong charger stand ng PS5 controller. So, di ba? Pink yung controller. Ayan. Free lang yan, kasama ng PS5. And then, meron tayong CCTV. Ayan. Shopee, Lazada lang din yan. Ayan, oh. Sumusunod yan sa, may tracker. Ayan. And may memory card din siya. And may app din. Ang tip number 6 ko sa inyo ay invest in security. Lalo na sa mga room nyo na may mga mamahaling gamit. Meron tayong soundbar na platinum karaoke. Nagulat lang din ako sa specs nito kasi local brand lang yan, yung platinum. Pero sobrang quality niya. Ito rin ang pinaka-affordable na Dolby Atmos na 5.1.2 na nakita ko. And meron pa yung malaking subwoofer dito sa side. Someday, mapapalitan natin din yan ng mas pang malakasan talaga na sound system, yung pang home theater talaga. Pero for now, ito na yung super affordable na legit na soundbar. And then on top, meron tayong mga figures dyan. One Piece uli, Germa 66, kompleto yan. Ayan. And then nandito rin si Daddy Judge. Minsan nga pag sobrang lakas ng sound, nagsisitalunan yung mga yan. Babagsakan sila. Naman sa ating TV console, may storage din siya, syempre.
Andito lahat ng napakarami nating manual. Ayan, makikita nyo. Sobrang daming manual, sobrang daming remote. Andyan yan lahat. O sa gitna, meron tayong space para maglagay ng mga decor. Like itong PlayStation buttons na umiilaw din yan. And then itong digital clock. Ang tip number 7 ko sa inyo para sa inyong gaming room or man cave, must have talaga na meron kayong extension na maraming pwedeng isaksak. Pati yung mga USB, like yan. Kasi sa room na to, dito kayo may pinakamaraming electronics, pinakamaraming appliance, at saka pinakamaraming i-charge. Ayan yung charger ko. Nalagay ko pa pala dito si charger. And in general, pag electronics, mas kampante talaga ako sa Shopee or sa Lazada Mall para sure na safe. Then others, pwede na sa preferred seller o yung may mga reputable na reviews. Then dito sa tapat ng ating TV ay meron tayong mini carpet ng Avengers. From Shopee Lazada lang din to. And medyo mabilis itong ma-sold out. Medyo mahirap hanapin. Pero maganda yan, masarap sa paa and madali lang i-vacuum. Kilala nyo ba yung mga yan? Isa-isayin natin. Hulk. Sino nga ba to? Hawkeye. Iron Man, Nick Fury, si Cap, si Thor, Black Widow, tsaka si Spider-Man. Wala si Black Panther, tsaka si Doctor Strange. Ganda siya. Yung kulay niya hindi kupas, medyo vivid yung colors niya. Marami rin silang ibang option and design bukod sa Marvel. So may mga choices naman kayo. Pag man cave talaga sa taas ng bahay, mas maganda may carpet kayo para mag-bounce yung sound at hindi masyadong maingay dun sa baba ninyo. Kaya i-soundproof nyo yung inyong mga gaming room. Bukod sa floor, pati yung walls. Ako, coming soon pa yung walls. Kasi wala pa tayong budget. Sa kabilang side naman ng TV, meron pa tayong another anime portrait dito. Si Luffy naman yan. Yan. 3D effect din yan and umiilaw. And then, yung ating pangalawang LED lamppost, may kita nyo rin dito sa side na to. And, syempre, yung ating baso na may tubig tsaka sabon. Ayan, turo ni Kim Chu. Meron din dito sa kabilang corner ng room. Dito naman sa corner ng room na to, nilagay ko yung mga Super Mario stickers natin. Napakadali niyang ikabit, actually. And sobrang na-transform niya yung side na to. Kasi dati white lang to and parang may kulang. Nung nilagay ko yan, nagmukha siyang gaming room talaga. And then dito sa baba niya, nilagay ko yung collection ko ng mga magazine. Napakadami kong na-collect na magazine since bata pa ako. Alam ko na ayoko talaga magbasa ng books. Pero gaming magazines, gustong-gusto ko yan. And may comics pang konti. And then nakapatong dyan sa magazine natin si Kuzan. Galing Shopee lang din yan o Lazada. Dito naman sa tabi niya, sa side na to, nilagay ko yung favorite magazines ko. Like EGM, GamePro, PSM, OPM, and Games Master. Ayan, Games Master, local nga yan Philippine Media magazine na yan. Kayo ba, meron sa inyo nagbabasa ng mga ganito dati? Ngayon, nakakasad, extinct na kasi yung mga physical gaming magazines since lahat ay online na. And kung mapapansin nyo, naglagay din ako ng parang sensor light dito. And then, nakapatong siya sa acrylic na gaming shelf. So, lakas niyang maka-fill bars or bookstore. Ano ba sa inyong mahilig magpunta ng fill bars nung kabataan nyo? So, yan ang ginawa nating peg dito sa side na to. Sobrang nakaka-happy lang siya pag nakikita ko siya habang nanonood ako ng movie. Pag napapatingin ako dito, naalala ko yung aking kabataan. Ito naman sa tabi ng mga magazine, sobrang optional na nito. Meron tayong Marvel, nakikita niyo yan, na tower fan. Re-reviewin natin to in a separate video. Ayan. Pero ang ganda nung dating niya, kulay niya,
bagay na bagay din sa theme ng ating gaming room na red and black. Sa tabi naman ng fan natin, meron tayong kakaibang fridge na red. Usually, white yung fridge, diba, o black. So, since red nga ang motif ng ating gaming room, nilagyan ko dito ng red na fridge, which is bagay na bagay uli sa ating gaming room. And then dito, nilagay ko lahat ng mga magnet from travels. Ayan, meron ba sa inyo mahilig mag-collect din ng mga magnet pag nagta-travel? Dito ko nilagay lahat yung mga napuntahan ko ng lugar. Like Bora, Japan, Hong Kong, etc. And then sa ibabaw ng ref, meron tayong mga abubot dito. Tsaka meron tayong hot water kettle na Marvel din. Ayan, Asahi. Pareho nitong tower fan na Asahi rin. Ever ko pa itong nagamit, kaya nilagyan ko muna ng tissue para hindi alikabukin yung loob. Yan. Pero ang ganda, may pop-off red din siya. And then sa side na to, meron tayong magnetized na holder. Sa tabi ng ating ref ay may malaking can ng Pepsi. Hanggang ngayon, hindi ko pa na inom yung laman yan eh. Kasi, boom! Panis! Basurahan yan. And may sensor din siya. So, nabili ko yan sa Shopee, Lazada lang din. Coke talaga yung gusto ko nun eh. Mahilig kasi ako sa Coke. Kaso Pepsi lang yung meron nun. Kaya, ayan na yung binili ko. Pero bumagay naman siya. Kahit more on blue siya. Pero, mas maganda talaga pag Coke. Pero, ayan. Very nice na rin. Sa far side ng ating gaming room, meron tayong dalawang bintana dyan. Nandyan din yung aking workstation. For the windows, naglagay ako ng Korean blinds. Black and white yan. From Shopee, Lazada lang din. And pinalagay ko na lang sa Carpintero yan. Kasi budgeted lang tayo. Hindi siya yung 100% talaga na blackout blinds. So, may konting ilaw pa rin na pumapasok kahit ibaba mo yung blinds. Ang tip number 8 ko sa inyo, like yung minention ko sa inyo kanina, invest in soundproofing and full blackout blinds kung meron kayong budget. Lalo na kung medyo maingay. At saka kung maliwanag yung gaming room nyo gaya nitong kwarto ko, iwas glare. Lalo na kung yung bintana nyo ay nakatapat sa inyong TV. Maganda talaga meron kayong blackout blinds. And then, soundproofing naman para hindi mabulabog yung inyong mga kapitbahay. So, pumunta naman tayo sa aking workstation dito sa kabilang side. Sobrang ganda at functional nitong nabili kong L-shape na PC table. Sa Shopee, Lazada lang din yan. Re-reviewin natin to on a separate vid. Pero ayan siya. Napakaganda. On top of the table, meron tayong dalawang mahabang mousepad. Ayan, hindi kita pero si Sasuke yan. Bilang side si Naruto. Ayan. Si Naruto yan. Sa gitna naman, nilagay ko yung mga graphic novel ko ng Y, The Last Man. Meron sa inyong nagbabasa niyan. Sobrang ganda ng graphic novel na yan. Ginawa rin niyang TV show pero hindi masyadong pumatok. Mahirap na yung hanapin ngayon. And then dito sa taas, meron tayong dalawang Mario box. Ayan. Tumutunog din yan ng umiilaw. And chargeable din pala yan via USB. Sa likod pala ng ating PC table ay makikita nyo ang ating super duper mega uber best find ko talaga sa Shopee, Lazada. At yan ay yung ating mga hexagonal LED panels. 12 pieces yan per set. So, dalawang set yung binili ko para magkabilang wall ay merong nakalagay. Meron din yung remote and app para makontrol mo yung iba't ibang setup. And mamaya, papakita natin yan. And gagawin ko rin to ng dedicated video para makita nyo lahat ng light option niya and para ma-review natin ng
maayos. Kung gusto niyo ng maangas na budget na gaming room o man cave, ito na talaga yung isa sa mga pinaka marirecommend ko sa inyo na paggastusan nyo. Bukod sa TV tsaka sa PC nyo. At yan ay ang inyong lighting. Itong hexagon LED panels na to, yan ay masasabi ko certified Angkol approved. Balik lang tayo sa ating LED panels kasi meron akong nakakatawang kwento dito eh. Kasi nung kinabit ko to, mag-isa lang ako noon. And sobrang hirap niya ikabit pag mag-isa kasi nagkakandahulog-hulog yung mga panel niya. Meron kasi yung strip dito sa pagitan. Ito, para makonect mo siya. May butas yan na maliit. Kaso, minsan maluwag yung butas. Kaya yung strip, pumapasok sa loob nito, sa loob, and hirap niyang ilabas. So, yun, medyo struggle. And then, naalala ko na nung kinakabit ko to, sumisigaw talaga ako nun kasi pawis na pawis ako. Ang init dito sa attic dun, wala pang AC. And bumabagsak din siya pag gamit nyo yung tape lang na kasama niya. Kaya, ang super recommendation ko sa inyo ay bumili kayo ng 3M tape. In fact, tip number 9 ko na yun sa inyo. Sobrang proven na 3M tape, madikit talaga. Hindi yan babagsak pag yun ang ginamit nyo. Madami lang akong budget, pupunin ko tong room ko nitong mga to. Kaso medyo pricey din siya. Pero compared naman sa ibang mga LED panel, ito na yung siguro pinaka-affordable na sobrang angas na dating na LED panels na pwede nyo ikabit sa wall. Sa ilalim naman ng ating workstation, may binili akong mushroom or toad footstool. Ayan. Kasi walang footstool yung gaming chair natin. So, Shopee Lazada lang din yan. And then, speaking of which, ito na pala ang ating swabing gaming chair. Brand niya na ay TT Racing. Spider-Man chair para sa ating man cave. Ayan. Ang tip number 10 ko sa inyo ay invest in your gaming chair. Hindi naman kailangan sobrang mamahalin yung bilhin nyo, pero piliin nyo yung gaming chair na komportable kayo o yung bagay talaga sa design ng inyong gaming room. Re-reviewin natin tong chair na to. Honest review ang gagawin natin. Sasabihin ko lahat ng nagustuhan at hindi ko nagustuhan dito sa chair na ito. Isa to sa mga pinakamahal kong binili para dito sa ating gaming room. And then right beneath the chair, meron tayong round carpet na anime theme. Usog muna natin tong si gaming chair. Ayan. O di ba maangas? Hindi masyadong common yung carpet na pabilog. And then to ay Naruto rin. Bagay na bagay din yung kulay niya sa ating gaming room kasi black and red. And sobrang ganda niya talaga pag pinair sa ating workstation na ngayon ko lang na-realize ay medyo Naruto themed. Kilala niyo ba yung mga yan? Favorite ko dyan ay si Deidara. Ayan, paborito ko. And then most ng mga tao gusto si Pain. And then sino pa ba? Si Sasori. Asan ni si Itachi? Andiyan ba si Itachi? Ayan, sa gitna, si Itachi. Ayan, si Conan. And then, ayan. Madali lang pala itong madilis o ma-out of stock. So, pag nakita nyo na, i-grab nyo na agad. Ang pro tip ko sa inyo, lagyan nyo to ng parang rubber adhesive sa ilalim para dumikit siya sa floor. Pero madali mo lang din yung madedetach na hindi nasisira yung flooring nyo. May nabibili din dun sa Shopee Lazada. Pero ayan, ang angas talaga nito, lalo na pag nilagay nyo na yung ating chair dyan. Oops! Pag nilagay nyo na yung ating chair. Ito naman ang ating PC na nabili ko sa FB seller. Kumpleto yan nung binili natin. Ayan yung kanyang CPU. May fan din yan sa loob, so ROG. Umiilaw din yan, and may remote, may free na headset, may mousepad na kasama. Pero hindi yung Naruto na mousepad, ibang mousepad yung kasama nila dyan. Yan. May Microsoft Office na yan, and may mga games din na kasama like GTA. Mura ko lang ito nakuha eh. Ang pro tip ko sa inyo,
ay laging research, matindi, bago bumili ng PC. Lalo na kung parent na kayo, bibilan nyo yung anak nyo ng PC, huwag kayong mag-rely lang sa salesman. Alamin nyo talaga yung in advance, saan nyo gagamitin yung PC, pang work, pang gaming, lalo na yung mga specs, mga features na kailangan nyo. Huwag lang yung basta mura pagdating sa PC. And binilhan ko rin tong PC ng mga iba-ibang accessory. Like itong, ayan, sa ilalim niya. And then yung holder ng headset. At saka yung ating mousepad. So lahat yan, isa-isahin natin sa future review. Puro Shopee Lazada lang din yan. And balik muna tayo dito sa ilalim ng ating PC table. Meron ako nabiling cable organizer box. Natin kung anong itsura niya. So, makikita nyo, marami tayong pwedeng isaksak dyan. And very important to para maitago yung mga wires and para malinis tignan. So, ako, kita nyo, ginamit ko na lang dyan ay simpleng tire wires na lang. Dinamihan ko na para magmukhang malinis. Pero, honestly speaking, medyo fail pa nga ako dito eh. Parang ginawan ko na lang to ng paraan. Mas marami dyan na mas magaling magtago ng mga wires nila. Kung ako sa inyo, ang tip number 11 ko ay cable management is key. Importante yan para maging malinis at tidy yung ating workstation. Dito naman sa tabi niya, meron tayong pangalawang round carpet na parang CD siya ng Resident Evil. Napakaangas nito, lalo na kung gamer ka kasi 'di ba CD. And I must say na elevate niya talaga itong dalawang carpet na to, yung pagka gaming room nitong ating kwarto. Bumagay talaga yung pagka-red niya sa team natin. From Shopee Lazada lang din yan pareho. Kaso medyo mahirap talagang hanapin tong mga ganito. Sa part naman ako na to pinaka nagdalawang isip sa kwarto natin. Kasi dati, ang nandito lang sa side na to ay yung dalawang portrait. Si Lo, tsaka si Zoro. So dati, yung dalawa lang ang nandyan. Kaso parang may kulang pag tinitignan ko tong wall na to. So nag-decide ako na lagyan nitong part na to ng mga manga stickers. Para siyang accent wall. Para may personality siya. Demon Slayer yan, kung mapapansin nyo. Black and white lang. So, madali lang naman siyang idikit kasi madikit din yung sticker niya. Murang-mura pa yan. From Shopee Lazada lang din. Kung gagawin nyo man yan, I suggest na wag nyo gawin yung buong wall. Parang gawin nyo lang siyang accent wall. Sa tabi naman ng ating accent wall, dito ko nilagay yung ating Hisense na AC. 1.6 HP yan na inverter. Mura ko lang din yan nakuha. Papalamig naman nyo yung buong room. Sa tabi naman ng AC, ang corner na to, tinatawag kong coming soon wall. Yan ating coming soon wall. Kasi wala pa tayong budget talaga para lagay dyan yung kung ano man ang gusto kong ilagay. So for now, nilagyan ko muna ng temporary poster ng Hunter x Hunter o Hunter X. Ayan. Medyo pangit din yung pagkakabit ko. Sorry na. Naubusan kasi ako ng tape. So, kung ano na lang ang nakita ko, yun na yung ginamit ko. Pero ang angas nito kasi red pop of color din. And nilagyan ko rin siya dito sa gitna ng LED lights. Dalawa. Ayan. Isa dyan. Isa dyan. Multicolor din yan. And rechargeable. Pero ang maganda dyan, sobrang angas nito sa gabi. Kasi may sensor din yan eh. Pero pwede rin constantly on. Kapag red yung kulay niya, parang iniilaw niya yung mata ni Muta tuloy. Yung mata ni Kurapika yan eh. And then red din yung lettering niya. Actually, kakatapos ko lang panoorin yung Chimera Ant Arc ng Hunter x Hunter. Ngayong year lang, 2026 ko napanood. So imagine niyo last time ko napanood yun nung bata pa ako sa GMA 7 pa. Hindi ko kasi bet yung Grid Island. Pero sobrang ganda nung Chimera Ant Arc kaya napabili ako nitong poster ng Hunter X. And then sa baba, meron tayo ditong case. Ito. Para lalagyan ng mga abubot.
Meron tayo ditong Starbucks na tumbler. Ayan. Meron ba sa inyo nagko-kolekta ng stamps pag Christmas? Medyo addict din ako sa stamps pag Christmas. Para, stamps ba yun o sticker? Ayan. Kita nyo naman, 1, 2, 3. Mga 3 years na akong nagko-collect, pero never ko naman silang tinanggal sa box. Never ko pang nagamit. And then dito naman, meron tayong mga stuffed toy. Alam nyo na, staple ng mga gaming room, mga stuffed toy. Kakaunti lang yung akin. Meron tayong slime from Dragon Quest. May naglalaro ba sa inyo dyan ng Dragon Quest? Favorite RPG ko rin yan. So, si Bimo, Adventure Time, and si Pikachu. Ayan. Pika! Pumunta naman tayo ngayon sa gitna ng ating gaming room, kung saan may nabili akong sofa sa Facebook, black and leather. Parang pang sini talaga ang datingan niya eh. Oh. Ganda rin nung kanyang texture, smooth na smooth siya. And then, parang may mga, ano bang tawag dito? Dimple sa gitna. Meron siyang dalawang cup holder, magkabilang side. So, para ka talagang nasa sinihan. 3-seater ata to. 3 or 4. And, yung edge niya, itong part na to, na nabababa rin yan, natatago. So, pwede mo siyang ipasok dun sa ilalim nito. Para pag maglinis ka, mas madali. And then, na-extend din, gaya ng nakikita nyo ngayon. And then, tong part na to, nabababa rin to eh. Nabababa. So, para siyang queen-size bed. So, pwede kayong talagang totally lying down dyan. Very functional siya. Then, ito naman, naglagay tayo ng 3 pillowcase na red and black din ang theme. Goku, One Piece sa gitna, tsaka si Itachi. Yan, mga anime goat. Uli. Ito, meron tayong blanket. Yan ay Akatsuki. Medyo maliit lang yung nabili kong blanket. Saktong-sakto lang sa length ng body ko. So, pag bumili kayo nito sa Shopee Lazada, make sure na lakihan nyo na para covered yung kung ilang man taong upo dito sa gaming chair nyo o sa sofa nyo. And then to, si Chopper. Ito sa SM ko to nabili, si Chopper. Sleeping Chopper. At sa side naman nito, meron tayong nabiling cute na bedside table. Galing Lazada yan. Na Mickey Mouse ang kanyang design. Reviewin din natin yan na separate video. On top, jellyfish na LED lamp yan. So, umiilaw. Gumagalaw din yung mga galamay niyan. And pwede rin siyang isabit actually sa ceiling. Meron siyang hook dito sa taas niya. And then, meron tayong Death Note dito sa tabi with feather pen. Pero ang ganda ng effect niya sa ating gaming room, ating bedside table. At dyan po, hindi nagtatapos ang ating video because wait, there's more! Tignan niyo po ang ating description box ay may makita kayo dyang 2 master link. Isa sa Shopee, isa sa Lazada. Isang link lang, may kita nyo na lahat ng mga items sa ating video. Yan po pala ay affiliate links, so makakakuha tayo ng konting commission dyan. But kung ako sa inyo, hintayin po ninyo yung aking review ng mga item. Dahil bibigyan natin yan ng honest review kung ano yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan. Lalo na yung mga experience ko sa mga Shopee at Lazada sellers. So, hintayin po ninyo yan. May kita po ninyo yan sa ating description box, yung ating master link. Pakilike na rin po ang ating Facebook page, The Average J. Makikita po nyo dyan ay close-up pictures ng mga items, ang pictures ng room, bawat anggulo, pati na rin po yung mga DIY pictures ninyo ng inyong mga room, post po nyo dyan at pag-usapan natin. Next up po sa ating series ay ang ating bathroom. So abangan po ninyo yan. For now, iiwan ko po kayo ng ating man cave or gaming room at night with the LED lights. Thank you and balik po kayo.